patience to make your calling and election sure. For if you do these things, ye shall never fall. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly to enter the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them, and be established in the present truth. Yea, I think it me as long as I am in this tabernacle, to stir you up by putting you in remembrance. Knowing that shortly I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ hath showed me. Moreover, I will endeavor that ye may be able after my decease to have these things always in remembrance. For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of His majesty. For we received from God the Father honor and glory, when there came such a voice to him from the excellent glory. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. And this voice which came from heaven we heard when we were with Him in the Holy Mount. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in dark places, until the day dawn, and the day shall arise in your hearts. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Amen. Tayo mag-pray. Panginoon Diyos, pagpalaan niyo po ang aming pag-aaral ng iyong pong salita. Tignan niyo po kami kayo. Kaya kung muli ang siyang magpipig sa amin ng knowledge and understanding to your word. Kaya kung bibigay sa amin ng kaunawaan, bibigay sa aming mga puso at tulungan niyo po kami na matuto mula sa inyong salita, patawad sa aming mga kasalanan. Langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano ba ito? Okay na? Alright, so ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral dito sa 2 Peter. Last Sunday, natapos natin ang verses 1 to 7 pa lang. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang verse number 8 pababa. So, dahil nga sa ito'y pagpapatuloy, gusto ko lang na inyong maalala saglit ang ating diniscuss sa mga naunang verses. Tandaan niyo yung mga sinabi dyan sa may dulo na part? Diba? Ginawa na ng Diyos ang kanyang part or bahagi sa unang 4 na versikulo sa chapter 1. Now, it is our part sa susunod na mga verses sa 5, 6, and 7. Kaya nga sinabi niya dyan, and beside this, giving all diligence. Ikaw ay magsipag bilang isang mananampalataya dahil binigay na sa iyo ng Diyos lahat ng kailangan mo para ikaw ay magkaroon ng life and godliness sapagkat tinawag tayo ng Diyos to glory and virtue according to verse number 3. Kaya anong sabi niya? Add to your faith, dahil saved ka na, faith, sumampalataya ka na, add to your faith, virtue. And to virtue, knowledge. And to knowledge, temperance. And to temperance, patience. And to patience, godliness. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, charity. So yan ay 7 bagay na napakahalaga na tsatsagain, ikukultivate ng isang mananampalataya sa kanyang buhay. Ngayon ang tanong, bakit mahalaga yan? Pasok tayo sa point number 1. Mahalaga yan sapagkat ito ang paraan para ang Kristiyano ay maging mabunga. Gamitin natin yung salitang mahalaga or sa English ay essential. Point number 1. Essential. Sabi ng Bible sa verse number 8, for if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren, nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Makikita mo dyan, sabi niya, for if these things, kung ang mga bagay na ito, ano nga yun? Yung verses 5, 6, and 7, di ba? Yung add to your faith, virtue, knowledge, temperance, so on and so forth, dapat nandyan sa iyo yan. Bakit mahalaga yan? Bakit essential yan?
Sapagkat kapag itong mga bagay na ito ay nasa iyo, di ba? Be in you, pero hindi lang nasa iyo. Ano yung sunod na salita? And abound. Nakita niyo mga kapatid sa verse? And abound. Now, maganda na nasa iyo ang 7 bagay na yan. Amen? Pero huwag kang makontento. These things must abound. Ibig sabihin kung very good kung may virtue ka na, may knowledge ka na, may temperance ka na, may patience ka na, may godliness ka na, may brotherly kindness ka na, may charity ka na. Praise the Lord for those things na nade-develop sa iyo. Pero sabi ni Apostle Peter, that's good, but make sure nag-a-abound ka, na umuunlad, nagsasagana ka sa mga bagay na yan. For short, nasa iyo na yan, but at the same time, ikaw ay umuunlad, ikaw ay nag-level up, or may progress sa mga bagay na yan. Nakuha niyo mga kapatid? Ibig sabihin, ikaw ay dumadagdag ng dumadagdag. For short, ikaw ay lumalago. Kaya nga kapag ito ay nasa iyo, be in you, and abound, may progress, hindi ka stagnant na Christian. Amen? Hindi ka stagnant, lumalago ka sa virtue, sa knowledge, sa temperance, at sa iba pang mga bagay. They make you, anong gagawin niya sa'yo? They make you that ye shall neither be barren. Pag sinabing barren, kumbaga sa babae, walang kakayanan manganak. Hindi ka magkakaroon ng bunga. Ibig sabihin, kung nasa iyo ang mga bagay nito, hindi ka sa medyo masakit na pananalita, hindi ka mababaog sa iyong Christian life. Kaya nga sabi niya, ye shall neither be barren nor unfruitful. Bakit? Kasi ikaw ay magkakaroon ng bunga. Amen. Magkakaroon ka ng bunga sa iyong Christian life in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Napansin niyo? Magkakabunga ka in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ako din ang patanong bakit sinabi na ikaw ay hindi magiging barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ? Ganito kasi yan. Madami naman talagang taong saved. Madami naman taong may knowledge sa Panginoong Jesucristo. Madami mga tao, they know Jesus Christ, but they are barren. They are unfruitful. Andun lang sila sa, yes, I know Christ. Ibig sabihin sila ay sumampalataya, sila ay saved, pero hindi sila diligent, hindi sila nagkukultivate, hindi sila nag-grow sa kanilang Christian life. So ngayon, yes, there is knowledge, but there's no fruit. Nakawan niyo mga kapatid? So anong tawag sa kanilang Bible? Barren, unfruitful. Alam niyo, naalala ko dyan yung pag-aaral natin last time sa John 15, naalala niyo yun? Yes, sa John 15, ano ang gagawin sa mga Kristiyano that are barren and unfruitful? By the way, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Tama? Ayaw ng Diyos na ang isang mananampalataya ay maging barren and unfruitful. Kaya nga sabi sa verses 1 to 4 ng 2 Peter, binigay niya na lahat ng kailangan natin para tayo maging mabunga. Anong gagawin sa isang Kristiyano na matigas ang ulo, ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos, na maging isang mabungang mananampalataya? Sabi sa John 15 verse number 2, every branch in me that beareth not fruit, barren. Tama? Ano? He taketh away. And every branch that beareth fruit, fruitful naman itong kabila, He purgeth it that it may bring forth more fruit. So ano makikita natin dyan? Pag hindi nagbubunga, He taketh away. At pinaliwanag ko na sa inyo yan, yung John 15, hindi tumutukoy yan na hindi naligtas, dahil hindi nawawala ang kaligtasan. Ang tinutukoy niyan ay mawawala sa iyo ang pabor ng Panginoon, at sa pinakasagad, there is a sin unto death dahil sa katigasan ng iyong ulo. Nilinaw pa yan sa verse number 6, kapag hindi mabunga ang isang Kristiyano. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. Hindi maganda ang kahihinatnan ng buhay ng isang mananampalataya na hindi nag-aabide sa Panginoon, walang bunga. Siya ay magiging withered, and men gather them, paglalaruan siya ng sanlibutan, and cast them into the fire, and they are burned. Ibig sabihin, masama, hindi maganda ang kanilang katapusan o kahihinatnan ng kanilang buhay. Hindi ibig sabihin niya sa impyerno ka, dahil wala sa context ang tumutukoy sa impyerno. At isa pa, throughout the Bible, malinaw ang katuruan, once saved, always saved.
But isang bagay ang sigurado. Ang isang Kristiyano na hindi nasunod sa kalooban ng Diyos na maging mabunga, hindi naluluwalhati ang Diyos sa iyong buhay, sabihin sa iyo ng Panginoon, kumbaga yung kanta, ang bait mo naman sana kunin ka na ni Lord. Pero hindi ka mabait, syempre. Doon ka lang sa kunin ka na ni Lord. Dahil hindi ka mabunga bilang isang mananampalataya. Nakakalungkot man. Tandaan natin, ang knowledge na ito, ang pagkakilala kay Kristo, hindi yan nakadesign na hanggang dyan ka lang sa level na yan. Kaya nga, you must abound. Amen? You must be fruitful. Para naman ikaw ay maluwalhati mo ang Diyos sa iyong buhay. Ang tanong, Pastor, ano bang klaseng fruit ang dapat matagpuan ng Diyos sa aking buhay? Ano? Ilang examples lang ng bunga ng Diyos na dapat makita sa ating buhay. Binanggit sa Galatians chapter 5, diyan natin makikita ang fruits of the Spirit. Ibig sabihin, yung binanggit sa Galatians 5, babasahin ko po sa inyo. Ano? Ang binanggit sa Galatians 5, verse number 22, ano pong sabi diyan? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. So ano makikita natin dyan? Mga magagandang bagay. Amen? Na bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay. Dapat yan ay makita yung bunga na yan. Paano yun? Napansin nyo, yan ay fruit of the Spirit, specifically Holy Spirit. So paano ito lalabas sa aking buhay? Dapat ikaw ay lumakad ayon sa pamumunan ng banal na Espiritu. Hindi ka lumalakad sa laman. Malinaw mga kapatid? Ba't mahalaga yan? Kasi nga ang punto ng 2 Peter ay pinapakita sa atin hindi dapat tayo barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sa Philippians 1:11, fruit of righteousness na dapat makita sa ating buhay. Sabi sa Philippians 1:11, pag sinimulan mo yan sa verse 10, makikita mo paano klaseng fruit yan. Sabi sa verse number 10, that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Sa Bible, pag sinabing day of Christ, ito ang day na ang Panginoon ay babalik at tayo ay haharap sa Kanya. Now, sabi niya sa verse number 10, pagdating ng araw na iyon, nawa matagpuan tayong sincere and without offense. Anong bit-bit natin? Verse number 11. Anong bit-bit natin? Being filled, punong-puno, with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, and to the glory and praise of God. Amen? Kumbaga, pagharap mo sa Panginoon, may dala kang bag na punong-puno ng righteousness. Ibig sabihin yung mga right things na ginawa mo para sa Panginoong Jesucristo. Amen? Yung buhay mo ay puno ng mga tamang bagay na iyong ginawa. Ano yun? Yun ay bunga ng mga right things na iyong ginawa para sa Panginoon. Yun ang bitbit mo. Amen, mga kapatid? So, yun ang fruits na ating dapat bitbit. Bakit nga once again? Sapagat hindi tayo dapat barren nor unfruitful. Another fruit na dapat makita bilang isang mananampalataya, Colossians chapter 1, sa verse number 10. So, binibigyan ko lang ng ilang examples sa fruits. Kasi nga, ang punto ng ating first point essential, mahalaga magkabunga. Hindi kalooban ng Diyos, tayo ay unfruitful. So, ito yung mga fruits na dapat makita. Ano nga yun once again? Fruit of the Spirit, fruit of righteousness, fruit of good works, sabi sa Colossians 1:10, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Amen. Amen. Dapat tayo nagbubunga sa ating mga gawa. Ibig sabihin, yung ating mga gawa sa ating buhay ay good. What is good? Ibig sabihin, yung mga nakakaluwalhati sa Panginoon. Matagpuan tayo gumagawa ng tama para sa Diyos. And then, another fruit ay very familiar sa inyo. The fruit of soul winning. Amen? Sabi sa Proverbs chapter 11 verse number 30, sa ulo nyo na yan, ano sabi doon? The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Nagpapakita na may fruit
ang righteous, at ano po yun? Yung mga kaluluwa na ating gawin sa Panginoon. Ano tawag dyan? Fruit of soul winning. Yan ang ating bitbit patungo doon sa langit, mga kaluluwa na ating nabahagian ng salita ng Diyos. This week ay nakakalungkot man ay tayo ay napigilan na lumabas in a sense dahil malakas ang ulan at masama ang panahon. Pero nawa, huwag tayong maging barren pagdating sa mga kaluluwa na dala natin sa Panginoon. One day, pag tayong marap sa Panginoong Kristo, make sure may dala kang mga kaluluwa na witnessan mo. Naalala niyo yung pinost ko doon sa Facebook, may sikat ngayon na drama S-Line, patungkol sa kasalanan, syempre. Yung may pulang sabi ko doon, paano kaya kung yung guhit na yun o yung talik na yun sa ulo ay hindi tumutukoy sa kasalanan, kundi tumutukoy sa mga kaluluwa na ating nadala. Nakakonect doon sa mga na-witnessan mo. Kaya, yung pagka-share mo doon sa social center, pala tayo sa Panginoon, nagkaroon ng connection, di ba? Parang gano'n. Ang tanong, ilang hibla ng pulang linya kaya meron ka sa iyong ulo? Puno-puno kaya yan o wala tayong bunga? Hindi dapat ganoon. Amen? Hindi dapat tayong barren, nor unfruitful, kagaya ng sinabi ng Apostle Pedro, maging mabunga tayo sa mga kaluluwa natin dinadala sa Panginoon. Alright? Balik tayo ng 2 Peter sa ating in-expound. 2 Peter chapter number 1. Ano masabi ulit sa verse number 8? For if these things be in you, kinultivate mo itong 5, 6, and 7, verses 5, 6, and 7, and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen? Ngayon, papaano kapag ikaw ay walang fruits? Hindi mo kinultivate itong mga bagay na to. Yung verses 5, 6, and 7. Hindi ka nagsipag sa iyong Christian life. Kasi may mga ganun eh. Christian, pero hindi nagsisipag sa pagiging isang Kristiyano. Hindi nanalangin, hindi nagbabasa ng Bible, hindi naglilingkod sa Diyos, hindi mabunga sa kanilang Christian life. Ano sabi ng Bible pag wala ka ng mga bagay na to? Verse 9. But he that lacketh these things. Yung sabi sa verse 9, dapat nasa iyan be in you and abound. Yun yung kalooban ng Diyos. Paano pag wala? Eto na sa verse number 9. Kung wala sa iyo to, you lack these things, is what? Blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Hindi ko yan ang kalooban ng Diyos, once again. Hindi ko kayo di-discourage, pero sinasabihan ko kayo na hindi yan ang kalooban ng Panginoon, dapat natin niyang itama. Dahil kapag hindi mo kinukultivate ang mga bagay na ito, ikaw ay blind, and cannot see afar off. Ito yung kagaya sa mga Laodicean sa Book of Revelation. Akala nila okay na sila, okay na kami. Christian kami, or something, ano naman kami, okay naman. Ang denomination naman ay Christian. Somewhat Christian. Pero sa totoo lang, hindi mo kinukultivate ang mga bagay na ito sa iyong Christian life. Akala mo, okay ka na, but ano sabi ng Bible? You are blind. Kagaya sinabi sa Laodiceans, akala nila sila rich, pero sa totoo lang, they are poor. Akala nila sila yung maganda ang kasuotan, maayos ang itsura, pero sa mata ng Diyos sila ay naked. Ito yung sinasabi ng Biblia. Bakit? Because you're blind kapag hindi mo makita ang katotohanan na ito. Akala mo okay ka na eh. Kasi may mga ganun, so totoo lang. Akala, okay na ako. Contento na ako sa ganito. So hindi nila kinukultivate itong mga bagay sa verses 5, 6, and 7 na after sumampalataya, magkaroon ng virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, charity. Wala sila, hindi nila inaano yan, chinachag yan, hindi nila develop yan. Kasi akala nila okay na sila. Ang tawag sa mga Bible once again, blind. Ito pa, cannot see afar off. Hindi nila makita ang mga bagay na afar off, malayo. For short, sila ay short-sighted. Kaya ngayon, yung kanilang mga decision sa buhay ay base sa mga short-term pleasures, tsaka sa mga short-term gains. Pero hindi nila kinoconsider sa kanilang buhay mga eternal things. Ito yung binanggit sa Book of James ng mga tao. Sabi, punta ako dun sa kabilang bayan, ako'y magbabuy and sell at mag-iimpok at magpapakayaman, then punta na ako sa kabila. Sabi ng Diyos, mangmang, ngayong gabi kukunin ko yung kaluluwa. Ang gagawin mo?
patay ka. Bakit? Kasi ang kinonsider lang nila ang mga bagay na makalupa, pero hindi mga bagay na afar off, eternal. Sabi ng Biblia, ang hinahabol natin ay ang mga bagay na hindi nakikita, which are eternal. Amen? Hindi dapat tayo naghahabol, nag-iimpok ng mga kayamanan dito sa lupa. Walang problema magtrabaho, walang problema sa pera. Pero dapat yan ay ating kinokontrol, hindi yan ang nagkokontrol sa atin. Amen? Ginagamit natin yan as a tool, hindi tayo tools ng sanlibutan. Ginagamit natin yan tools para luwalhatiin ang Diyos sa ating buhay. Amen? Mga kapatid, yun yung sinasabi niya. Kaya kung ikaw ay wala nitong mga bagay na ito, you are blind. Cannot see afar off. At nakakalungkot man, ano sabi sa dulo? Had forgotten that he was purged from his old sins. Nakalimutan mo na ikaw ay pinatawad ng Diyos mula sa iyong mga kasalanan. Kasi may mga ganon. Nag-backslide na. Kinalimutan na ng kanilang pagiging mananampalataya ang kanilang Christianity. Nakakalungkot man. May mga ganon. One day, sabi ng Biblia, sabi ni Apostol Pablo, sila ay haharap sa Panginoon, pero lahat ng works nila ay mababurn. Yet they are saved. Kasi ang salvation is by grace through faith. Wala problema doon. But yung works nila will be burned. Kasi yung mga works na yon, pang short term, panlupa lang, hindi pang langit. Amen, mga kapatid? Ano? Ba't may patalas-las yun? Ano mga aga? Kita yan sa live. Asa tayo? Purge from his old sins. Alright, verse number 10. Doon pa rin sa point natin na essential, ano sabi ng Biblia? Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, ye shall never fall. Gusto ko lang kayo warningan. Hindi ito supporting verse na nawawala ang kaligtasan. Kaya sinabi diyan, fall. Kung kita mo na pastor, fall. Ibig sabihin, nawawala ang kaligtasan. Hindi yung pag sinabi may fall, matik yun, tumutukoy sa kaligtasan ay nawawala. Kahit righteous ay nagfo-fall. Sabi ng Bible, for a just man falleth 7 times, but riseth up again. Amen? Yan ay tumutukoy sa fall, ibig sabihin kayo matutumba. Talagang tumba, bagsak sa iyong buhay. Hindi maganda ang naging resulta. Bakit nga rin? Sapagkat hindi ka nag-give diligence to make your calling and election sure. Yung salitang sure dyan ay ibig sabihin, hindi mo pinagtibay. Diba sure? Siguraduhin mo. Amen? Hindi mo pinagtibay, hindi mo nilagyan ng matibay na pundasyon ng iyong calling and election. Ano mangyayari? Talagang guguho ang building. Talagang babagsak sapagkat walang matibay na pundasyon ng iyong Christian life. Pero kapag kinultivate mo ang verses 5, 6, and 7, ay titibay ka talaga. Amen? So hindi ka mag-fall sa iyong Christian life. Magkakaroon ka ng maganda at maayos na Christian life. Maabot mo yung sinabi sa verse number 3, magkakaroon ka ng life and godliness. Magagampanan mo yung calling to glory and virtue. Amen, mga kapatid? Punta na tayo sa verse number 11. Kung kanina ay essential, sobrang napakahalaga, sa verse 11 ay entrance. Konektado pa din yan ha? Kapag ikaw ay nasa iyo, ang mga essentials na ito, kinultivate mo, lumalago ka, may progress ka, nag-level up ka sa iyong Christian life, ang resulta, verse 11, entrance. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? Lahat naman ng sumampalataya pupunta sa langit, wala nang tayong problema dun Amen? Sapagkat ang sino mang sumampalataya sa Kanya, hindi dapat mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Walang problema doon. Pag nag-believe ka na kay Jesus Christ, sa langit ka. That's good. Amen? Alam ko ba yun yung minimum at least sa langit ka. Pero pagdating sa entrance sa langit, ay iba-iba. Hindi ko sasabi may bayad ang entrance ha. Yung pag-welcome ba. Amen? Tingnan nyo Sa verse 5 to 6, andun yung mga dapat i-cultivate. Sa verses 5 to 7, andun yung mga dapat i-cultivate. Sa verses 8 to 10, andun yung reminder, give diligence, i-cultivate mo yan para maging fruitful ka. At pag nangyari yun, ano mangyayari sa'yo?
For so an entrance shall be ministered. Pag mabunga ka, di ba? Pag hindi ka nag-lack sa mga bagay na ito, kapag ikaw ay nag-give diligence to make your call and election sure, ano mangyari? Ang entrance mo shall be ministered unto you abundantly. Amen? Yung pag-welcome sa iyo, para kang nung si Lazarus, nung welcome sa langit. Amen? Si Abraham pa ang nag-welcome sa kanya. Kaya siya nasa Abraham's bosom. Pagkatapos lahat ng sufferings mo, welcome. Amen? Sino kaya mag-welcome sa iyo pag ikay pumunta sa langit? May banner kaya? Ano? Hindi ko nasasabi literal. Pero di ba, kung may abundant na entrance, ibig sabihin, may entrance din na hindi abundant. Kasi yung sinasabi niya mabunga ka dito sa verses 8, 9, 10, di ba? Mabunga ka, diligent ka. Anong resulta? Ang entrance mo into His kingdom, abundant. Sabihin natin, ikaw yung Kristiyano, na tinutukoy sa verse number 9, na you lack these things. So you are blind, cannot see afar off. Kinalimutan mo ang iyong Christian life, pinabayaan mo. Abundant ka din ba sa verse number 11? Siyempre hindi. Now you will enter. Amen? Pero sinabi hindi, kasi once saved, always saved. Pero not abundant entrance. Amen? Walang drums. Amen? Walang welcome party in a sense. Malinaw mga kapatid? Kasi sa kaluluwa pa lang, di ba pag kaluluwa, nagkakaroon ng joy in heaven? Sabi ng Bible, sa isang kaluluwa na nagrepent, there is a joy in the presence of the angels in heaven. Lalo na, kung kaluluwa pa lang ay nagkakasayahan na, lalo na yung nagdala ng maraming kaluluwa. Bakit hindi ka sasaya? Amen? So, winner ka sa buhay mo, nag-sacrifice ka para sa Panginoon, ikaw ay naglingkod sa Diyos, na dahil mo sakripisyong ginawa. Siyempre, pagdating mo sa langit, iba ang entrance mo doon. Abundant ang iyong entrance by the grace of God. Amen? Kaya kaya ikaw yung klase na binanggit sa Biblia na, well done, thou good and faithful servant. Amen? Kasi niluwalhati mo ang Diyos sa iyong buhay. Ikaw yung sinabi ni Jesus Christ na I will confess His name to my Father in heaven. Hindi ka ikakahiya ng Panginoong Jesucristo kasi hindi mo din siya ikinahiya sa mga tao. Amen mga kapatid? I hope ang ating entrance sa kingdom ng ating Panginoon ay maganda. Next ay sa verse number 12, wherefore, I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them, and be established in the present truth. Establish, sa point number 3, establish. Pag sinabing establish, ibig sabihin tayo dapat ay maging matibay, inugatan sa ating buhay Kristiyano. Anong sikreto para tayo ma-establish? Binanggit dyan, remembrance. Di ba sabi niya? Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things. Anong pinapakita niya? Sabi niya, hindi ko pababayaan ang aking responsibilidad bilang isang pastor. Kasi naalala niyo si Peter, siya isang elder, na kayo ay palaging paalalahanan na i-cultivate ang mga bagay nito. Lumago sa Panginoon, sumunod sa kalooban ng Diyos. Para kayo ay ma-establish. So anong sinasabi niya? Ang sikreto sa Christian life ay hindi yung marami kang alam. Maganda yun. Pero kung marami kang alam at hindi naman na-establish o naitanim ng malalim sa iyong puso at walang application, wala din namang kwenta. Dapat ma-establish yon sa iyong buhay. Kaya andun yung tinatawag na mastery by repetition, kumbaga. Kasi scientific yan, totoo yan. May scientific backing that repetition builds memory and mastery. Kaya yan ang isa sa principle sa School of Tomorrow, sa Academy, mastery by repetition. Dahil the more na ginapauro-utro mo at usad na bagay, the more na mas lalong may establish yan sa iyo, magiging habit. Kaya may ginatawag sa mga musicians na practice. Sa sports, may ginatawag na practice. At so kung ano pa man yan, may ginatawag na practice para ma-master mo ang bagay na iyan. Ganon din sa Christian life.
may pastor, mga ngaral, ay narinig ko na yan, ay alam ko na yan, ay tapos yung preaching na yan. Yes, ganun talaga. Because we are doing mastery by repetition. Gusto nating mabaon sa ating puso at isipan ng katotohanan. Dahil at the end of the day, wala naman talagang bago. Ito din naman yun eh. May iba't ibang hugot, iba't ibang anggulo, pero wala bago. Ito lang yun. Ang salita ng Diyos. Ito ay kinahammer down lang sa ating paulit-ulit para talagang mabaon at umugat sa ating Christian life at tayo ay ma-establish bilang isang mananampalataya. Kaya nga yung sikreto, sabi niya Apostle Peter, ako, remind ko kayo, hindi ko pababayaan ang aking trabaho na paulit-ulit kayong i-remind sa katotohanan. Hindi niyo ba alam? Sabi niya, you know them. Di ba sabi niya, no? Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them. Amen. Alam niyo naman talaga eh. Alam niyo naman yung tama na eh. Alam niyo na dapat mag-survey, basan Bible, mag-Lord, mag-pray. Pero bakit palaging dinidiin yan? Sapagkat yan ay responsibilidad ng pastor para tayo ma-establish through mastery by repetition. Kaya nga sabi sa verse 13, once again, yea, I think it meet, as long as I am in this tabernacle, to steer you up by putting you in remembrance. Kaya sabi, ay, parang wala namang silbi na ako'y simba ng simba, attend ng mga services. No, may silbi yan. Kalooban niya ng Diyos. Kaya nga sabi sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more. Mas lalo pa, dagdagan, damihan. Ay, bawasan natin, pastor, kontihan natin, masyado madami. No, sabi nga ng Bible, so much the more. As we see the day approaching. Actually, talo pa nga tayo eh. Sa Book of Acts, araw-araw nga sila nagtitipon. Ano sila Bible tally? Eh tayo, ang services lang naman natin, Wednesday Bible study, and then Sunday. Amen? Bagamat may mga soul winning tayo ng ibang araw, but that's the main services. Yun lang naman, mga kapatid. Ano? Kaya nga tayo ay huwag manghinawa sa paggawa ng tama. Umattend sa mga services, makinig ng preaching ng salita ng Diyos. Ay, alam mo na, yes, alam mo na yan, yes, pakinggan mo na yan. But that's the point. Ano? Para ma-steer up ang ating isipan sa mga katotohanan by putting you in remembrance, sabi ni Apostol Pedro. Yan sa Hebrews chapter 5. Ganon din sa ating personal life. Kung sa church, mahalaga na paulit-ulit, ganon din sa ating personal life sa Hebrews chapter 5, verse number 14. Sabi ng Bible diyan, but strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses, anong salita yan mga kapatid? Exercise to discern both good and evil. Nakita nyo? Exercise. Ibig sabihin, andun yung pag-exercise o pag-practice o paulit-ulit na paggawa ng isang bagay. Kaya kasi sabi niya, yung mga strong, di ba, strong meat, yung mga malago at malakas na sa pananampalataya, full age, matured. Gusto mo ba mag-mature sa iyong pananampalataya? Sabi niya, yung mga matured, sabi niya, anong ginagawa ng mga tao to? Ba't sila nag-mature? Ba't sila naging strong? Anong sikreto, kumbaga? Ba't sila na-establish? Anong sikreto? Who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Kasi ina-exercise nila. Amen? Ang kanilang Christian life. Hindi sila Sunday Christian lang, and then Monday to Saturday, hindi na Christian. Amen? Hindi sila one-time Christian lang, and then nakalimutan na. Hindi sila sa simbahan Christian lang, tapos paglabas, wala na, tapos na. They exercise. Tuloy-tuloy, ina-apply, pinagbumuni-muni, isinasabuhay ang salita ng Diyos. Kaya nga nandun yung utos ng Panginoon, pray without ceasing. Araw-araw, magbasa ng Biblia, meditate sa salita ng Diyos. Every day, put on the new man. Huwag magbigay ng occasion to the flesh. Put off the old nature. Andiyan yung reminder na yan, walang katapusan. Maintain good works, be a pattern of good works, let your light so shine before men that they may see your good works. Andun yung consistent
consistent na reminder na paulit-ulit i-exercise. Bakit? Kasi that's the point. Para kayo ma-establish, mastery by repetition. Amen. Kaya maganda yun. Andun na yung punto sinabi ko kayo sa kanina sa una, na ating ng church, consistent, that is good. Amen? Palagi ka ng service, praise the Lord. But don't forget, paglabas mo, exercise mo pa din. Amen? Patuloy mo pa din i-apply. Use. Diba? Use, gamitin mo yung mga senses to exercise, to discern both good and evil. Naalala niyo pala yung ginagamit dyan na illustration. Paano nalalaman ng bank teller na peke ang pera? Dahil sila'y exercise na sa paghawid sa tunay na kwarta. Kaya isang hawak lang, isang haplos lang sa peking pera, biglang halata na. Kasi they have exercised ang kanilang sarili sa tamang pera. Kaya pag hawak ng fake, mabilis ma-discern. Alright? So, alright. Punta na tayo sa next verse. Para mabilis tayo. Verse number 14, endeavor. Sabi ng Bible sa verse number 14, 2 Peter pa din po tayo. Na-expand natin itong verses 8 pa ba. 2 Peter. Alright, sabi ng Bible, knowing that shortly I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ hath showed me. Moreover, I will endeavor that ye may be able after my decease to have these things always in remembrance. Ano yung goal? Ano yung endeavor ni Apostle Peter sa kanyang buhay? Na siya'y makaiwan ng legacy na magtatagal. Kaya sabi niya, knowing that shortly I must put off this my tabernacle. Ano yung my tabernacle na kanyang ipuput off? Ang kanyang lawas ay kanyang ipuput off na. For sure siya'y mamamatay. Amen? Kaya sabi niya, alam ko isang araw, that shortly, malapit na, andyan lang yan, sabi niya, ipuput off ko na ang lawas na ini. Ako ay mamamatay isang araw, even as our Lord Jesus Christ hath showed me. Yes, pinakita talaga sa kanya ng Panginoon, sinabi niya sa kanya ng Panginoon, na siya'y mamamatay para sa Diyos. Binanggit niya sa John 21:18-19, nandun kung paano siya mamamatay. But that's for another topic, check nyo na lang. But the point there ay alam na ni Pedro na siya'y mamamatay. Kaya ngayon, nagkaroon siya ng goal or endeavor na siya ay mag-iwan ng legacy. Kaya sabi niya, verse number 15, moreover, I will endeavor that ye may be able, after my decease, to have these things always in remembrance. But siya nagtsatsaga na turuan itong mga mananampalataya. Para sabi niya, after my decease, kayo magpatuloy. Para yung natanim na katotohanan sa inyo, maalala niyo pa din. At hindi mawala, kahit ako'y mamatay na, sabi ni Apostle Pedro. At sa totoo lang, yan ang endeavor, yan ang goal ng bawat man of God. Na gusto nila, one day, kung sila man ay lumisa na sa mundo, kung mawala na, maalis, ay magpatuloy pa din ang mga mananampalataya. Kaya nga ni, tsinatsaga, ginatukduan, sinisikap na ma-feed mula sa salita ng Diyos ang mga tao ng katotohanan ng Biblia para sila'y magpatuloy na kahit wala na yung pastor, nagpapatuloy pa din. Kahit wala na yung pastor, ay naalala pa rin nila yung mga katotohanan. Kasi na pukpuk na, kumbaga, yung mga katotohanan na ito, naitanim na. Kaya hindi na basta-basta mawawala, na-establish na. Amen? Yan ang goal ni Apostol Pedro para ma-secure ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Hindi lang yung goal ng pastor dapat. Ba't ko sinasabi ito? Dapat yan din ang ating goal bilang mga mananampalataya. Hindi lang goal ng pastor na kahit wala na yung pastor ay magpatuloy ng church. Maganda yun, amen? Kasi sa totoo lang, sa Pilipinas, may church, yung pinakaunang church, ata buhay pa naman dun sa Iloilo ba yun? Ano? Basta somewhere din, ano? Yung pinakaunang may Baptist missionary, buhay pa naman, Baptist pa din naman. Pero may mga churches kagaya nung sa
Jerusalem, yung sa biblical mga churches, yung sa Revelation, the 7 churches, wala na ngayon. Yung church ni ng mga sikat na tao, after ilang years, wala na. Nakalimutan na o nag-iba na, hindi na baptist, yung mga ganun. Nawa ay kung sakali man mawala ang mga pastor, anong goal? Gusto ng mga pastor na magpatuloy pa din yung mga mananampalataya sa katotohanan na naitanim sa kanila. Pero hindi lang yung goal ng pastor, nawa, yun din ang goal ng bawat mananampalataya. Na kahit kayo ay wala na, may mga binhi pa din kayo naiwan na magpapatuloy sa pananampalataya. Okay, no? Para yung pastor, kung paano gusto niya ang simbahan, ay nagpapatuloy pa rin kahit siya'y wala na, ganoon din kayo, ang mga miyembro, ang bawat mananampalataya, dapat may goal na may maiwan ng mga tao bilang mga, kumbaga, disipulo mo. Hindi disipulo mo literally, kundi naturuan mo ba? Na magpapatuloy din. Na kahit wala ka na, kinuha ka na ng Panginoon, kung nag-backslide ka na, kinuha ka na ng Panginoon, sila pa din nagpapatuloy sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, naglilingkod sa simbahan. Amen, mga kapatid? Yan dapat ang ating goal. Kaya sabi 2 Timothy chapter 2, verse number 2. 2 Timothy chapter 2, verse number 2. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Yan ang goal ng pastor. Yung mga faithful men, maipasa sa kanila ang malinaw at tamang doktrina ng Biblia para itong mga faithful men ito ay makapagturo din sa iba. Dapat ganun din yung goal mo, hindi ka man pastor. Meron kang mga tao na nadala mo, na witnessan mo, na sharean mo, o nabitbit mo. At ikaw ang nag-alaga, ikaw ang nag-disciple, sila ang mga faithful men or women na yung nadala, na kahit ikaw ay wala na, they are still able na magpatuloy at magturo pa sa iba. Yan ang ating goal. Amen, mga kapatid. Yan dapat ang ating endeavor, yan dapat ang ating ninanais sa ating buhay. Na kahit tayo ay wala na, may mga tao pa din nagpapatuloy dahil sa ating influensya. Lalo na kung ikaw ay tatay o nanay. Amen? Dapat ang goal mo, ang iyong mga anak, kahit ikaw ay wala na, sila ay ang iyong itinanim na binhi ng salita ng Diyos sa kanilang buhay, ay kanilang ipinagpapatuloy. Amen, mga kapatid. Yan dapat eh. Ngayon, pastor, ikaw, paano yung pastor? Ako lang sa aming yung magulang ko hindi ganun. Hindi simulan mo sa henerasyon mo. Amen? Simulan na sa henerasyon mo, ikaw na yung sa henerasyon mo, yung magpapatuloy sa mga susunod pang henerasyon, pamilya ng mga mananampalataya, masunod sa Diyos. Yan ang ating gawing goal. Na kahit tayo ay wala na, sila'y nagpapatuloy pa rin. Tingnan nyo sa Hebrews chapter 11, patungkol kayo. Abel, napakaganda na sinabi patungkol sa kanya dito. Kahit siya'y wala na, just imagine that. Hebrews 11. Sabi sa verse number 4, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts. And by it, he being dead, yet speaketh. Just imagine that, patay na, pero nagsasalita pa. Pambira, paano yung pastor? Ibig sabihin, bagamat siya'y nawala na, pero yung legacy niya ay nagpapatuloy pa rin. So ako bilang pastor, ang goal ko, bagamat ako'y one day mawala na, kung lubin man ng Panginoon, magpapatuloy pa din ang ating legacy by the grace of God. Pero hindi lang yun, kayo din sa inyong pamilya, o sa inyong mga disciple, o inaalagaan, kahit kayo ay wala na, magpapatuloy pa din sila by the grace of God. At sila din ay mag-i-influensya ng iba. Amen? And then the next, 2 Peter chapter number 1 pa din, sa ating exposition, sa verse number 14 to 15, ay yung endeavor ni Apostol Pedro, na pag dumating na ang araw sa kanyang disease, siya'y namatay, ay magpatuloy ang mga mananampalataya. Sa verse number 5, makikita natin dito na binanggit niya siya isa sa mga eyewitness. Sabi sa verse number 16, for we have not followed
cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ. But were, ano sila? Eyewitnesses of His majesty. For He received from God the Father honor and glory, when there came such a voice to Him from the excellent glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. And this voice which came from heaven, we heard, and we were with Him in the Holy Mount. Ginasabi ni Apostol Pedro, nung kayo ay siniran namin, nung kayo dinala namin sa Panginoon, hindi kami mga peke, hindi kami mga counterfeit, hindi kami mga bulaang propeta. We are eyewitnesses, mismo nakita namin. Totoo yung sinare namin sa inyo. Bakit totoo? Hindi lang, syempre dahil sa Tanis, kundi kami mismo nandun. Nakita namin eh. Sabi niya sa verse number 17, narinig namin yung tinig ng Diyos Ama. Sabi niya sa verse number 18, ito, and this voice which came from heaven, we heard. Pero hindi lang narinig, we were with Him, kaupod pa naman siya in the Holy Mount. Ito tukoy sa Mount of Transfiguration, kung mabasa niyo sa Gospel. Sabi niya Apostol Pedro, eyewitnesses kami of His majesty. Hindi kami fake. Kaya sabi niya, we have not followed cunningly devised fables. Kasi may mga tao na nagsabi, rekruton nyo lang kami sa iyo simbahan. Bakit ka namin rekrutin? Wala ka sa'yo. Kami pakaabunado dito eh. We have not followed cunningly devised fables. Hindi to joke-joke. Hindi tayo naglalaro dito. Totoo ang ating ginagawa dito sa loob ng simbahan. Amen? Hindi ito inbensyon ng tao, cunningly devised fables. Surat lang inaksan tao. Siyempre kaya tao mabasa. Alam na, isurat sa karabaw, para karabaw ang magbasa. Bagamat tao ang nagsurat, ang Diyos ang nagbigay ng salita. Parang boss sa sekretary. Sulat mo to. Kumbaga sa atin sa modern, type mo to. Sino nag-type? Yung tao. Pero sino nagbigay ng salita? Yung boss. Ganon din sa salita ng Diyos. Bagamat tao ang ginamit para magsurat, pero dili ni cunningly devised fables. No, hindi yon. Ito'y salita ng Diyos. All scriptures given by inspiration of God. Yung salitang inspiration, ibig sabihin, God breathed. Hininga ng Diyos. Ba't hininga ng Diyos? Kasi pag hindi nagsasalita, may hininga. Amen? At ito yung hininga na nagbibigay buhay. Hindi hininga ng tao na nakamamatay. Amen? Mga kapatid, kaya hindi to cunningly devised fable, gawa lang ng tao yan, inimbento lang niya para, ano sabi ni iba, mga 80s kalimitan, para i-rule ang mga hindi marunong, something like that, no? Mga kung ano ng mga palusot, nagpapakita na hindi talaga nila nabasa ang Biblia. Hindi nila alam ang katotohanan. Naalala ko yung sikat na kasabihan sa mga Pinoy, huwag mong basahin niya, mababaliw ka. Nabasa ko na ito ilang beses. Hindi naman ako hindi ko lang alam sa tingin niyo ba. Hindi naman ako nabaliw sa biyaya ng Panginoon. Amen? At basahin niyo din para mabaliw niyo. Hindi. Basahin para malaman niyo din. Amen? Mga kapatid, hindi ito cunningly, di ba? Di cunningly, ibig sabihin, tuso na talagang, kasi ganun yung iba. Halimbawa, yung kay Joseph Smith. Sabi niya, ito daw ay binigay sa kanya ng angel. Tapos natagpuan niya daw yung mga gold plating doon sa ilalim ng puno, somewhere there. Pero wala talaga. Yun yung cunningly devised fables. Yung kay, kaya sa kuweba daw, kinausap din daw siya ng angel. Yun dyan. Natin. Kinausap din daw siya ng angel, si Mu. Tapos binigay daw sa kanya yun. Pero, pag pinag-ara, sabagay, hindi naman nila yun. Pag ang daming editors bago inilabas yung kanilang Quran. Yun yung cunningly devised fables. Pero ang Bible, pag chinek mo, pag pinag-aralan mo, for this span of 1,400 years, 40 plus writers, 3 continents magkakaiba, yung mga ginamit ng Diyos para magsulat, iba't ibang kalalakihan, iba't ibang tao, iba't ibang panahon, iba't ibang lugar. Hindi sila nag-chat, wala silang kodigo, wala silang chat, ito yung ituturo mo para hindi tayo magbanggaan, di ba ganon? Kasi sa 1,400 na span ng taon, tsaka 40
o 41 katao, tapos 3 continents, iba't ibang lugar, there is a possibility na iba yung sinabi ni ganito sa sinabi ni ganito. Lalo na hindi sila nagkasabay mabuhay sa isang time period. Pero just imagine that, sa sobrang haba ng panahon na yan, sa dami ng tao na yan, sa iba't ibang lugar na yan, hindi sila nagkasabuatan. Ayun, yung salita, hindi sila nagkasabuatan, hindi sila nagka-chat o text, wala. Pero pag binasa mo yung Bible, iisa ang tema, ang Panginoong Jesucristo. Iisang mensahe, kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Walang contradiction. Amen? Bakit? Kasi yes, tao ang ginamit, pero ang Diyos ang author. Kaya walang contradiction. Kasi iisa ang source, ang Diyos mismo. Kaya itong Biblia, once again, ano to? Hindi to cunningly devised fables. No, ito ay katotohanan. Amen? Mga kapatid? Kaya pagdating natin sa susunod na verses, mas lalo pa niyang diniin yan. Tapusin natin, mag-ilagay. Mas lalo niya pang diniin yan. Tingnan niyo ha. Di ba sabi niya, hindi to cunningly devised fables, hindi to gawa ng tao, sulat ng tao lang o invento. No. Hindi to ganun lang. Sabi niya, actually we are eyewitnesses. Di ba yung point number 5 natin? Kami eyewitnesses. Pero hindi lang yun. Wag nyo lang kayo maniwala kasi kami eyewitnesses. Hindi lang yun. Ito pa, verse number 19. We have also a more sure word of prophecy. Sabi niya, actually maganda yun, eyewitnesses kami. Maganda yun, napakinggan namin. Maganda yun, nandun kami mismo. Actually, dun pa lang, okay na eh. Pwede na ako magtuon eh. Pero sabi niya, actually, hindi lang yun. May pruweba pa na mas matibay. Ano yun? We have a more sure word of prophecy. Kung yung testimony namin, matindi na, kung yung witness namin, tanggap na, eto pa, andito mismo ang salita ng Diyos. Mas sigurado ito, mas sure ito. Mas matibay na pruweba ito, kumbaga. Malinaw mga kapatid? Ba't niya sinasabi yun? Tingnan nyo ha. Whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. Ba't mahalaga yun? Itong sure word of prophecy na hawak natin ngayon, na pundasyon ng ating pananampalataya. Kasi hindi ito inbensyon ng tao. Hindi ito private interpretation ni Apostle Peter, ni Apostle Paul, ni Moses. Hindi ito trip-trip lang nila. Ito ibigay mismo ng Diyos. Kinilos mismo ng banal na Espiritu. Ayan ang sunod na verse. For the prophecy came not in old time by the will of man. Hindi ito kalooban lang ng tao. Kasi yung tao lang ang nagsurat sini, dili susurat ang mga witness. Diba? Witness ni David. Di ba si David ay pumatay? Kasi ganun di ba? Pag nagsurat ka sa di ba? Pag ang tao nagsurat, di syempre yung bida, talagang bida. Hindi lalagay mga flaws. Hindi lalagay mga, pero dito, pag binasa mo yung Bible, andun talaga yung naked truth, kumbaga. Complete truth. Amen? Andun talaga yung lahat. Walang tinatago. Mahahalagang bagay nilagay ng Diyos. Bakit? Kasi hindi ito private interpretation nila Moses, nila Isaiah, Jeremiah, hindi yun. But holy, sa verse 21, but holy men of God spake as they were, sinong kumilos? Moved by the Holy Ghost. Kaya nga, ibalik tayo yung sinabi ko kanina, all scriptures given by inspiration of God. Kaya nga itong salita ng Diyos, madami nang nagtangka na panaso nini, tangkaso nini sa mundo. May nagsabi, sino yung sikat na banda sa Beatles ba yun? O si John Lennon ba yun? Sabi niya, one day, nakalimutan na ng lahat ang pangalan ni Jesus Christ, pero kinakanta pa din ang aming kanta. Pero nandito tayo sa panahon ngayon, paunti na ng paunti, halos ubus na yung kumakanta ng alang kanta, pero mas sumisikat pa din ang Panginoong Jesucristo through soul. Kaya, si Voltaire yun, ang kapanahunan nung 1600s, 1700s, sinikap niya sunugin lahat ng Biblia, ubusin, sabi niya, within my lifetime, uubusin ko lahat ng copies ng Bibles na yan, susunugin ko, at ako 100 years, wala ng Bible. Patay na siya, pero hanggang ngayon, ilang years na, andyan pa din yung Bible. Sa pagsabi ng Bible, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Bakit? Kasi ito
salita ng Diyos mismo. Hindi ito cunningly devised fables lang. Ito ay given by inspiration of God. Hindi ito private interpretation. Holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Ito ang pinakamatibay na basihan sa lahat. Ano siya sabi ko? Di ba sinabi niya ni Apostle Peter kanina, eyewitnesses kami. Narinig namin at doon kami mismo. Pero ito yung pinakamatibay na ebidensya kumpara doon, may salita ng Diyos tayo. Ang Diyos mismo ang nagbigay, hindi tao. Ito ang pinakapundasyon ng ating pananampalataya. Amen? Salamat sa Word of God na binigay sa atin. Kaya nga ito'y gamitin natin para tayo ay magkaroon ng abundant entrance sa langit, para hindi tayo maging barren or unfruitful. Amen? Ito ang ginapukpuk sa aton permikada service ang salita ng Diyos. Hindi kita dito nag-preaching saan, kagaya ng iba, may mga magazine na ginatukdoan. No. Bible lang permi. At kung yung mababasin sa ating church, tayo talagay natin ng basihan sa Biblia, verse by verse, chapter by chapter, exposition, palaging may basihan sa Biblia. Kasi walang ibang dapat itanim sa atin dito kundi ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng Apostol Pedro, ito ang goal ko, may pagpatuloy ang legacy, hindi ko kundi ng salita ng Diyos. Amen? Sapagkat ito'y hindi lang gawa ng tao, ito'y galing sa Panginoon. Amen? So yan ang 2 Peter chapter number 1. By the grace of God, natapos na natin yung first chapter. Tulogin ng Panginoon, sunod natin yung next chapter. Tayo mag-pray. Panginoon, salamat sa inyo pong salita ng mga pag-aralan. Thank you for the reminder from the Word of God. Salamat sa katotohanan. Nawa ay huwag kaming tamarin. Huwag kaming makontento sa current state ng